Sabi nila ang pamilya ang iyong sandigan. Ang asawa ang iyong katuwang at ang iyong dangal ang tanging kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Pero paano kung ang mismong taong nangako sa harap ng altar na mamahalin ka, ay siya palang maglalagay sa iyo sa likod ng rehas? Ako si Amihan. 20 taon akong naglingkod ng may katapatan bilang isang pulis. Pero sa araw na aking parangal sa gitna ng palakpakan at kislap ng mga kamera, hindi medalya ang isinuot sa akin, kundi ang malamig na bakal ng posas. Ang masakit, hindi ang hiyang ibinigay sa akin ng mundo. Ang masakit ay ang makita ang asawa kong si Renato na tumalikod sa akin habang bitbit ang anak naming si Bea. Ang lalaking pinag-aral ko, pinagkatiwalaan ko at inalayan ko ng buhay. Siya pala ang arkitekto ng aking pagkawasak. Ginamit nila ang sarili kong mga pirma, ang sarili kong kaalaman para gawin akong kriminal sa mata ng batas. Pero nagkamali sila. Dahil ang isang sugatang agila kapag natutong lumipad muli ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Pakinggan ninyo ang aking kwento. Kwento ng pagtataksil ng sakripisyo ng isang ina at ng pagbawi sa dangal na kailanman ay hindi nila kayang durugin. Sa gitna ng kislap ng mga ilaw at maugong na palakpakan sa loob ng regional headquarters, tuwid na tuwid ang tayo ni Amihan de la Cruz. Ang kanyang uniporme ay walang kapintasan kasing talas ng kanyang pandama bilang isang veteranong investigador sa loob ng 20 taon. Ngayong araw, tatanggapin niya ang parangal para sa katapatan at husay sa tungkuling isang pangarap na inialay niya sa kanyang pamilya. Inspector Amihan de la Cruz, pumanik ka sa entablado, anunsyo ng MC. Ngumiti si Amihan. Sa harapang hanay ng mga upuan, nakita niya ang kanyang asawang si Renato at ang anak nilang si Bea. Si Renato ay nakasuot ng barong mukhang kagalang-galang na negosyante, habang si Bea naman ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Iyon ang akala niya. Paghakbang ni Amihan sa gitna, hindi kamay ng kanyang general ang sumalubong sa kanya. Sa halip 4 na pulis mula sa Internal Affairs Service ang pinalibutan siya. Ang katahimikang bumalot sa buong hall ay kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Inspector Amihan de la Cruz, you are under arrest for grave misconduct, bribery, and graft and corruption. Mariing sabi ni Colonel Santos ang kanyang dating kasamahan. Para siyang binuhusan ng magyelong tubig. Ano, Colonel? Anong biro ito? Parangal ko ito mayon. Ngunit walang tawa. Sa halip isang pares ng malamig na posas ang lumapat sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa palakpakang tinanggap niya kanina. Nararamdaman ni Amihan ang titig ng daan-daang mga kasamahan, mga titig na puno ng pagdududa, panghahamak at pagkagulat. Ito ang public hiya na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. May nakuhang 5 milyong piso sa loob ng iyong opisina, Amihan, at may mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang protektor ng mga ilegal na sugal dito sa Iloilo. Dugtong ni Colonel Santos habang ipinapakita ang isang brown envelope. Napapalingon si Amihan kay Renato. Inaasahan niyang tatayo ang kanyang asawa para ipagtanggol siya para sumigaw na hindi yun totoo. Pero nanatiling nakaupo si Renato. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng gulat, kundi ng isang malamig na awa na tila ba ay matagal na nitong alam ang mangyayari. Lumapit si Renato sa entablado, hindi para hawakan ang kamay ni Amihan, kundi para ayusin ang kanyang sariling barong sa harap ng mga kamera ng media na ngayon ay mabilis na kumukuha ng litrato sa kahihiyan ng kanyang asawa. Amihan, mahinang sabi ni Renato, sapat na para marinig lang niya. Sana pinahalagahan mo ang dangal natin kaysa sa pera. Hindi ko akalain na ang asawang pinagkakatiwalaan ko ay isang kriminal pala. Renato, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Amihan. Alam mong wala akong kinalaman dito. Magkasama tayo kagabi. Ikaw ang nakakaalam kung gaano ako nagpuyat para sa mga kaso ko. Tumingin si Renato sa paligid, pagkatapos ay yumuko na tila ba hiyang-hiya sa asawa. Hindi na kita kayang tawaging asawa, Amihan. Winasak mo ang pangalan ng pamilya natin. Sa likod ni Renato nakita ni Amihan ang kanyang anak na si Bea. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng luha, pero hindi luha ng pakikiramay, kundi luha ng pot. Tumalikod si Bea at tumakbo palabas ng hall. Iniwan ang kanyang ina na nakaposa sa harap ng madla. Habang hinihila si Amihan pababa ng entablado, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili.
Bilang investigador, ang otak niya ay mabilis na nag-isip kahit na durog ang kanyang puso. Paano nagkaroon ng 5 milyon sa opisina niya? Sino ang may susi? Colonel, sandali! Sigaw ni amihan habang dinadala siya palabas. Patingin ang dokumento, kahit isang sulyap lang. Dahil sa dating pagkakaibigan, ipinakita ni Colonel Santos ang isa sa mga logbook na nakuha sa raid. Dito, amihan. Ang pirma mo ay nandito tumatanggap ng lagay noong 15 ng Agosto. Nanlaki ang mga mata ni amihan. 15 ng Agosto, noong araw na yon na nalasa ang bagyong Egay. 12 oras siyang nasa laot na sa isla ng Guimaras para sa isang search and rescue operation. Walang signal, walang opisina, at higit sa lahat, wala siya sa Iloilo para pumirma ng kahit anong dokumento. Isang matalas na kirot ang gumaon sa kanyang dibdib. Ang format ng logbook ang pagkakaayos ng mga detalya pamilyar ito. Ito ang mismong sistema ng pag-uulat na itinuro niya kay Renato noong nakaraang taon para gamitin sa security agency nito. Ang mga professional marks na tanging siya lang ang gumagamit na rito sa dokumentong nagdidiin sa kanya. Hindi ko pirma ito, bulong ni amihan sa sarili. Ginaya ito, at iisang tao lang ang nakakaalam kung paano ko isinusulat ang titik A na may maliit na buntot sa dulo. Nilingon niya si Renato na ngayon ay nasa labas na ng headquarters, kinakausap ang media ng may lungkot sa mukha. Nakita ni amihan ang kanyang kapatid na si Joel na palihim na lumapit kay Renato at inabutan ito ng isang susi ang susi ng kanilang bahay. Doon ay nagliwanag ang lahat kay amihan. Hindi ito pagkakamali ng batas. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang asawa na pinag-aral niya ng management sa loob ng 4 na taon mula sa kanyang maliit na sweldo at ang sarili niyang kapatid na palagi niyang binibigyan ng panggastos ay nagsabuatan para ilagay siya sa likod ng rehas. Nanay! Narinig niyang sigaw ni Bea mula sa malayo. Bea, makinig ka sa akin! Sigaw ni amihan, pero hinarangan siya ng mga pulis. Nakita ni amihan kung paano inakbayan ni Renato si Bea. Huwag kang mag-alala, Bea. Nandito si Papa. Poprotektahan kita. Poprotektahan kita sa impluensya ng nanay mong kriminal. Isinakay si amihan sa loob ng mobile car. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa headquarters na naging tahanan niya sa loob ng 2 dekada, tinitigan niya ang kanyang mga nakaposas na kamay. Ang mga kamay na ito ang nag-aruga sa pamilyang ngayon ay sumasaksak sa kanyang likod. Ang mga kamay na ito ang humuli sa daan-daang kriminal. At ngayon, ang mga kamay ring ito ang gagamitin niya para hanapin ang bawat piraso ng katotohanan. Hindi siya iiyak. Hindi muna ngayon. Dahil alam niya ang laban ay hindi natatapos sa pagkakakulong. Nagsisimula pa lang ang tunay na investigasyon, ang investigasyon sa sarili niyang pamilya. Habang dumadaan ang mobile car sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya ang isang truck ng lipat bahay na nakaparada. Inilalabas na ang kanyang mga gamit. Ang bahay na ipinundar niya sa loob ng maraming taon, ang bahay na isinangla niya para sa negosyo ni Renato, ay tila wala na rin sa kanya. Isang maliit na piraso ng papel ang napansin ni amihan sa loob ng suot niyang bulsa ng uniforme, isang lumang resibo ng printer na galing sa opisina ni Renato na hindi niya sinasadyang nadala kagabi. Tiningnan niya ang petsa at ang serial number ng printer sa ilalim ng malamig na ilaw ng sasakyan. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni amihan. Ang videt o ang watermark ng printer na ginamit sa pekeng logbook at ang serial number sa resibong hawak niya ay iisa. Renato. Bulong niya sa dilim, ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Akala mo ba'y ganun-ganun mo lang ako matatalo sa sarili kong laro? Nakalimutan mo yata. Ako ang nagturo sa iyo kung paano magbasa ng ebidensya. Pagdating sa kulungan bago siya tuluyang ipasok sa selda, kinuha ng jailer ang kanyang mga gamit. Inilapag ni amihan ang kanyang locket na may larawan ni Bea sa ibabaw ng mesa. Inspektor, pasensya na kailangang tanggalin lahat ng alahas. Sabi ng jailer na dati niyang nakakausap ng maayos. Tumango si amihan. Pero bago niya bitawan ng locket, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ingatan mo yan, dahil yan na lang ang kaisa-isang bagay na hindi nila nakuha sa akin ngayong araw. Pagpasok sa madilim at masikip na selda, ang tanging naririnig ni amihan ay ang kalansing ng susi ng jailer. Pero sa kanyang isip, naririnig niya ang bawat detalye ng plano ni Renato.
Alam niyang hindi lang pera ang habol nito. May mas malalim pang dahilan kung bakit kailangang mawala ang isang Amihan de la Cruz sa eksena. At sa gabing iyon sa loob ng malamig na semento, ang babaeng pulis na ginawang kriminal ng sariling pamilya ay nagsimulang gumuhit ng isang mapa sa kanyang isipan. Isang mapa patungo sa kanyang paghihiganti at pagbawi sa kanyang danggal. Ang tunog ng bakal na rehas na bumubukas ay hindi nagbigay ng kalayaan kay Amihan, kundi isang mas masakit na uri ng pagkabilanggo. Matapos ang magdamag na interogasyon at sa tulong ng kanyang ipon na mabilis na dumaan sa kamay ng kanyang abogado para sa temporary liberty, pansamantalang nakalabas si Amihan. Pero ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Inspector Amihan, tawag ni Colonel Santos bago siya tuluyang makalabas. Inabot nito ang kanyang mga gamit sa loob ng isang plastic bag. Huwag kang lalayo, ang kaso mo ay seryoso, at ang itaas, hindi sila masaya sa kahihiyang dinala mo sa organisasyon. Hindi sumagot si Amihan. Tinitigan niya ang kanyang dating superior ng may halong pait. Sana, Colonel, mas tinitigan niyo ang ebidensya kaysa sa pressure ng itaas. Dahil balang araw kakailangan ninyo ring humingi ng tawad sa akin. Sumakay si Amihan sa isang lumang jeep. Wala na ang kanyang service vehicle. Wala na ang respeto ng mga pulis na sumasaludo sa kanya tuwing umaga. Ang tanging kasama niya ay ang bigat ng plastic bag at ang mas mabigat na pag-asa na kapag nakauwi siya maipaliliwanag niya ang lahat kay Bea. Pero pagdating niya sa tapat ng kanilang gate sa Jaro, tumigil ang mundo ni Amihan. Ang bahay na kulay krema. Ang bahay na bunga ng bawat overtime niya sa gabi at bawat panganib na hinarap niya sa kalsada ay parang isang estrangero. Ang gate ay may bagong kadena at malaking kandado. At sa tapat nito nakatayo ang ilang mga kapitbahay. Mga taong dati ay nanguminiti at nagbibigay ng pagkain sa kanya, ngayon ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanyang gusot na uniforme. Amihan, nakalabas ka na pala, sabi ni Aling Nena ang sismosa sa kanilang barangay, habang hawak ang kanyang cellphone na tila handang kumuha ng video. Akala namin ay matatagalan ka roon. Sayang ang bahay niyo, no? Balita namin ay naisang na pala ni Renato. Hindi pinansin ni Amihan ang usisera. Inilabas niya ang kanyang susi at pilit na ipinasok sa lock ng gate. Hindi ito pumasok. Sinubukan niya muli, pilit na iniikot hanggang sa mamula ang kanyang palad. Renato, Bea, buksan niyo ang pinto? Sigaw ni Amihan habang niyayanig ang gate. Bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Renato, hindi na nakabarong kundi nakapambahay. Nahawak ang isang baso ng kape na tila ba ay isang ordinaryong umaga lang ito. Sa likod niya, lumabas ang kanyang kapatid na si Joel na umiiwas ang tingin kay Amihan. Renato, anong ibig sabihin nito? Bakit pinalitan ang mga lock? Sigaw ni Amihan. Dahan-dahang lumapit si Renato sa gate pero hindi niya ito binuksan. Tinitigan niya si Amihan ng may halong disdain. Amihan, wala ka ng karapatan dito. Hindi mo ba natatandaan nung nakaraang buwan pinirmahan mo ang waiver of rights para sa bahay na ito? Ibinenta mo ang share mo sa akin para pambayad sa utang mo. Anong waiver? Wala akong pinipirmahang ganyan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Renato, isinangla natin ang bahay na ito para sa security agency mo. Ako ang nagbabayad ng monthly amortization nito. Ngumiti ng mapait si Renato at may inilabas na dokumento. Dito, Amihan, ang pirma mo. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi mo, kailangan mo ng pera para sa investments mo. Ngayon ko lang nalaman na ang investments mo pala ay ang pagpoprotekta sa mga illegal na sugal. Sinungaling! Sigaw ni Amihan ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit. Peke ang pirma na yan, Joel. Sabihin mong totoo. Alam mong hindi gagawin ng ate mo yan? Napayuko si Joel. Ate, pasensya na. Pero nakita ko nung pinirmahan mo yan sa opisina ni Renato. Lasing ka nun, di ba? Sabi mo pagod ka na sa pagiging pulis. Napaatras si Amihan. Ang sarili niyang kapatid. Ang lalaking pinagtanggol niya sa mga bully noong bata pa sila. Ang lalaking pinagtapos niya ng vocational course. Ngayon ay harap-harapan siyang itinatumba. Nasaan si Bea? Gusto kong makausap ang anak ko, sabi ni Amihan. Wala rito si Bea, lamig na sagot ni Renato. Dinala ko muna siya sa probinsya sa lola niya. Ayaw niya makakita ng kriminal, Amihan. Hiyang-hiya siya sa paaralan nila. Ang mga kaklase niya tinatawag siyang anak ng protector. Gusto mo bang lalo siyang mawasak?
Ang bawat salita ni Renato ay parang bala na tumatama sa dibdib ni Amihan. Alam ni Renato kung saan siya pinakamahina ang kanyang pagmamahal kay Bia. Ibigay mo sa akin ang mga gamit ko, Renato. Kahit ang mga damit ko lang. Pakiusap ni Amihan, ang kanyang boses ay gumuho mula sa pagiging matapang na pulis patungo sa isang sugatang asawa. Wala ka ng gamit dito, sabi ni Renato bago tumalikod. Itinapon na ni Joel sa basurahan kaninang madaling araw. Ang mga dumi ay hindi nararapat sa loob ng malinis na bahay. Renato, pero tuluyan nung pumasok si Renato sa loob at isinarado ang pinto. Naiwan si Amihan sa labas ng gate, nakatayo sa ilalim ng mainit na araw habang ang mga kapitbahay ay patuloy na kumukuha ng video at nagbubulungan. Naririnig niya ang mga salitang magnanakaw, kahihiyan, at karma. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga kaibigan sa serbisyo ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pamilya ay ang mismong pumatay sa kanya. Naglakad si Amihan palayo sa subdivision. Bitbit ang plastic bag na naglalaman ng kanyang natitirang dignidad. Ang bawat jeep na dumadaan ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng madla. Gabi na nang makahanap siya ng isang murang boarding house sa gilid ng palengke. Ang amoy ng bulok na gulay at usok ng sasakyan ay pumasok sa maliit na kwarto na may isang manipis na kutson at isang bumbilya na kumukurap-kurap. Ito ang magiging bagong headquarters ng isang dating inspektor. Umupo si Amihan sa sahig. Inilabas niya ang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang resibo ng printer na nakuha niya sa opisina ni Renato. Tinitigan niya ito. Akala mo ay naitapon mo na ang lahat, Renato? Bulong ni Amihan, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa determinasyon. Pero nakalimutan mong ang pinakamagaling na ebidensya ay madalas na nanggagaling sa mga bagay na itinuturing mong basura. Binuksan niya ang kanyang plastic bag at inilabas ang isang lumang notebook at isang ballpen. Sa unang pahina, isinulat niya ang 3 pangalan. Alam niyang hindi lang si Renato at Joel ang nasa likod nito. May isang taong nagbigay sa kanila ng access sa internal affairs. May isang taong nagturo sa kanila kung paano itanim ang 5 milyon sa kanyang opisina nang hindi nahuhuli ng CCTV. Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang unknown number. Amihan, huwag kang uwi sa bahay niyo. Isang boses ng babae pabulong at tila takot. Sino ito? Tanong ni Amihan. Isang kaibigan na ayaw makitang mabulok ka sa kulungan. Ang waiver na ipinakita ni Renato, hindi yan peke. Totoong pirma mo yan, Amihan. Pero hindi mo yan pinirmahan bilang waiver. Pinirmahan mo yan noong dinala mo si nanay sa ospital, di ba? Sabi ni Renato, insurance papers yon. Napahawak si Amihan sa kanyang ulo. Ang gabi na inatake sa puso ang kanyang biyenan, ang gabi na tarantang-taranta siya, at mabilis na pinirmahan ang lahat ng iniyabot ni Renato para maoperahan ang matanda. Sino ka? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil kasama ako sa kumuha ng mga dokumento at hindi ko na kaya ang konsensya ko. Mag-ingat ka, Amihan. Hindi lang bahay ang kinuha nila sa'yo. Pati ang pensyon mo, pati ang buhay mo. Itataya nila para lang hindi lumabas ang totoo tungkol sa Project Eagle. Naputol ang linya. Project Eagle, bulong ni Amihan. Yon ang kasong hawak niya bago ang parangal, isang malaking sindikato ng smuggling na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal. Nanginghinig ang mga kamay ni Amihan. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa bahay. Ginawa siyang biktima para itigil ang isang investigasyon na kayang magpabagsak sa mga higante. At ang sarili niyang asawa ay naging bayarang mamamatay tao ng kanyang danggal. Tumingin si Amihan sa maliit na salamin sa dingding ng boarding house. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing si Inspector Amihan. Ito ay isang babaeng wala nang mawawala. At ang taong wala nang mawawala, ang pinakamapanganib na kalaban. Renato, Joel, sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na kinuha niyo, bawat luhang ibinuhos ni Bea, at bawat hiyang idinikit niyo sa pangalan ko, ay babayaran niyo ng higit pa sa buhay niyo. Sa dilim ng kwarto, kinuha ni Amihan ang kanyang ballpen at muling nagsulat. Sa ilalim ng listahan ng mga pangalan, isinulat niya ang isang salita sa malalaking titik. Ang bawat tawag ni Amihan sa cellphone ni Bea ay laging nauuwi sa malamig na boses ng operator.
The subscriber you are calling is out of coverage area. Pero alam ni Amihan na hindi signal ang problema. Ang harang sa pagitan nilang mag-ina ay hindi gawa sa tor ng telekomunikasyon, kundi gawa sa mga kasinungalingan ni Renato na kasing tigas ng semento. 3 araw na ang nakalipas mula nang palayasin siya sa sarili niyang bahay. Sa loob ng maliit at mainit na kwarto sa boarding house, tanging ang tunog ng lumang bentilador ang gumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Amihan sa sahig, nakapalibot sa kanya ang mga piraso ng papel na kinuha niya sa basura ni Renato at ang kanyang mga notebook. Isang katok ang nagpatalon sa kanyang puso. Hindi ito ang malakas na katok ng mga pulis. Ito ay mahina, tila nag-aalangan. Nang buksan ni Amihan ang pinto, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang lalamunan. Si Bia. Nakatayo ang kanyang anak sa madilim na pasilyo ng boarding house. Nakasuot ito ng kanyang uniforme sa law school, maayos at kagalang-galang. Pero ang mga mata nito ay wala ng bakas, nang batang babaeng dati ay yumayakap sa kanya tuwing uwi siya mula sa presinto. Bia, anak, bulong ni Amihan. Akma niyang hahawakan ang kamay ng anak, pero mabilis na umatras si Bia. Huwag huwag muna, lamig na sabi ni Bea. Tumingin siya sa loob ng maliit na kwarto ni Amihan, sa gusot na kutson sa amoy ng luma at sa mga papel na nakakalat. Isang bakas ng pandidiri ang dumaan sa kanyang mukha. Dito ka na ba nakatira, sa ganitong lugar? Pansamantala lang ito, Bea. Makinig ka sa akin, kailangan mong malaman ng totoo. Ang papa mo ang may gawa nito sa akin. Mabilis na paliwanag ni Amihan ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ng anak. Imbes na sumagot, binuksan ni Bea ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na lamesa ni Amihan. Ano ito? Tanong ni Amihan. 50,000 piso. Iyan ang balanse ng tuition ko para sa semestre na ito na binayaran mo nung nakaraang buwan, sabi ni Bea. Ang bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Amihan. Ibinalik ko yan. Nag-withdraw ako mula sa savings na ibinigay sa akin ni Papa noong bata pa ako. Ayaw kong gamitin ang pera mo, Ma. Ayaw kong maging abogado gamit ang perang galing sa illegal na sugal. Bisa? Tingin mo ba talaga ay magagawa ko yun? 20 taon akong naglingkod. Tingin mo ba ay itataya ko ang dangal ko para sa 5 milyon? Sigaw ni Amihan. Ang luha ay hindi na mapigilang dumaloy. Dangal. Tumawa ng mapait si Bea, isang tawa na puno ng pot. Maestudyante ako ng batas. Alam ko kung paano tumingin ng ebidensya. Ipinakita sa akin ni Papa ang mga bank statements mo. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento na ikaw mismo ang pumirma. At ang masakit, nakita ko ang video. Ang video kung saan kausap mo ang isang kilalang gambling lord sa isang hotel. Video? Anong video? Nalilitong tanong ni Amihan. Huwag ka nang magkaila. Makitang-kita ang mukha mo, sabi ni Papa. Kaya mo lang daw ako pinag-aaral sa mamahaling eskwelahan ay dahil sa dugong pera na yan. Hiyang-hiya ako. Hindi ko na kayang pumasok sa school dahil lahat sila ang tingin sa akin ay anak ng isang corrupt na pulis. Napahawak si Amihan sa mesa para hindi matumba. Naalala niya ang gabi na tinawag siya para sa isang confidential meeting sa isang hotel tungkol sa Project Eagle. Isang setup. Ang bawat hakbang niya ay binalak ni Renato para magmukhang ebidensya laban sa kanya. Anak, pakinggan mo ako. Lahat yan ay plano ng papa mo. Ginagamit niya ang kaalaman ko sa batas para baligtarin ako. Isinangla niya ang bahay natin gamit ang peking waiver. Tumigil ka na, Ma, sigaw ni Bea. Ang kanyang boses ay pumiyok sa iyak. Palagi mong sinisisi si Papa. Si Papa na laging nandyan para sa akin habang ikaw ay laging nasa presinto. Si Papa na nag-aalaga sa akin tuwing may sakit ako, habang ikaw ay hinahabol ang mga kriminal mo. Ngayong nahuli ka na, si Papa pa rin ba ang masama? Hinawakan ni Amihan ang balikat ni Bea, pilit itong iniharap sa kanya. Bea, ginawa ko ang lahat para sa inyo. Nagtiis ako sa init sa gutom sa panganib, para lang magkaroon kayo ng magandang buhay. Naalala mo ba nung ibinenta ko ang kaisa-isang alahas na manako kay Lola para lang mabili mo ang mga lobooks mo? Sa tingin mo ba ay gagawin ng isang kriminal yun? Tinabig ni Bea ang kamay ng ina. Siguro nga ginawa mo yon.
Pero siguro rin hindi sapat sa'yo ang pagiging bayani. Gusto mo ring maging mayaman. Kinuha ni Bea ang kanyang bag at tumalikod. Pero bago siya lumabas, huminto siya sa pinto. Nandito rin ako para sabihin sa'yo. Tinawagan ako ng Internal Affairs. Pinapupunta nila ako bilang saksi sa administrative case mo. At hindi ako magsisinungaling para sa'yo. Sasabihin ko ang totoo na marami kang secret meetings na hindi mo maipaliwanag. Sasabihin ko ang totoo tungkol sa mga luho na ibinigay mo sa akin na hindi kayang bayaran ng sweldo mo. Parang gumuho ang langit kay Amihan. Bea, magiging saksi ka laban sa sarili mong ina. Hindi lang ako ang saksi, ma, pati si Tito Joel, sabi ni Bea nang hindi lumilingon. Ayaw naming maging bahagi ng kahihiyan mo. Simula sa araw na ito, wag mo na akong tatawagan. Para sa akin, patay na ang nanay na hinahangaan ko. Tuluyang umalis si Bea. Ang tunog ng kanyang mga takong sa pasilyo ay parang mga martilyo na ipinapako ang kabaong ni Amihan. Napaluhod si Amihan sa sahig. Niyakap niya ang brown envelope na naglalaman ng tuition money, ang perang pinag-ipunan niya ng may katapatan na ngayon ay itinuring na basura ng kanyang sariling anak. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa hiyang ibinigay ng publiko, kundi sa sugat na iniwan ng pinakamamahal niyang si Bea. Anak. Hagulgol ni Amihan ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng palengke sa labas. Pero sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagay ang tumama sa kanyang paningin. Sa loob ng envelope na iniwan ni Bea, may isang maliit na papel na sumama sa mga pera. Isang slip ng bangko. Pinunasan ni Amihan ang kanyang mga mata at tinitigan ang slip. Ito ay deposit slip para sa account ni Bea Pecha ay noong 1 linggo bago pa siya arestuhin. Ang nagdeposito hindi si Renato, kundi si Joel, ang kanyang kapatid. Ang halaga, 1,000,000 piso. Joel! Bulong ni Amihan. Saan kukuha si Joel ng 1,000,000? Biglang naalala ni Amihan ang sinabi ng misteryosong caller. Hindi lang bahay ang kinuha nila sa iyo, pati ang buhay mo. Kung si Joel ang nagdeposito sa account ni Bea, ibig sabihin ay ginagamit nila ang account ng bata para itago ang perang galing sa Project Eagle. Ang perang isinisisi nila kay Amihan. Pinapalabas nilang si Amihan ang nagbigay nito sa anak, pero si Joel at Renato ang tunay na may hawak ng gripo ng pera. Tumayo si Amihan. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Gagamitin nila ang sarili niyang anak bilang vault ng kanilang nakaw na yaman at pagkatapos ay gagawin itong saksi para idiin siya. Renato, Joel, mariing sabi ni Amihan habang pinupunit ang slip ng bangko sa galit. Pero bago niya ito tuluyang sirain, kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunan ito ng litrato. Gusto niya ng ebidensya? Ibibigay ko sa inyo ang ebidensya. Hindi na siya ang Amihan na nagmamakaawa. Ang bawat patak ng luha ni Bea ay magiging mitsa ng apoy na susunog sa imperyong itinayo ni Renato sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Inilabas ni Amihan ang kanyang notebook. Sa ilalim ng pangalang isinulat niya, Bea anak, balang araw mauunawaan mo rin kung bakit kailangang maging ganito kapait ang katotohanan. Bulong ni Amihan sa hangin. Poprotektahan kita. Kahit na ang kailangan kong kalabanin ay ang sarili mong galit sa akin. Dun sa madilim na kwarto, nagsimula mag-isip si Amihan ng kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang makausap si Joel. Pero hindi bilang isang kapatid, kundi bilang isang pulis na nag-iimbestiga sa isang kriminal. Sa loob ng 3 araw, ang bawat sulok ng maliit na kwarto ni Amihan ay naging parang war room. Ang mga dingding na dating bakbak ang pintura ay natakpan na ng mga litrato, mga listahan ng oras, at mga koneksyon na iginuhit niya gamit ang pulang marker. Hindi na siya umiiyak. Ang bawat luhang pumatak noong huling pagkikita nila ni Bea ay natuyo na at naging kristal ng determinasyon. Tinitigan ni Amihan ang litrato ng evidence logbook na kinuha niya sa presinto bago siya tuluyang masuspinde. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw na tumatago sa bintana, gumamit siya ng isang magnifying glass na binili niya sa palengke. Hindi lang ito basta pirma, bulong niya. Bilang isang eksperto sa fraud investigation, alam ni Amihan ang tungkol sa tinatawag na Machine Identification Code o ang Yellow Dots.
Karamihan sa mga laser printer ay nag-iiwan ng halos hindi nakikitang mga dilaw na tuldok sa bawat pahina, isang digital na bakas na nagsasabi kung kailan at saang printer ginawa ang dokumento. Kinuha niya ang resibo ng printer na nakuha niya sa basurahan ni Renato noong gabi ng kanyang pagkakaaresto. Ipinatong niya ito sa tabi ng litrato ng pekeng logbook. Bullseye, maring sabi ni Amihan. Ang pattern ng mga tuldok ay magkapareho. Ang dokumentong nagdidiin sa kanya ay hindi nanggaling sa kahit anong ilegal na opisina ng sindikato. Nanggaling ito sa mismong opisina ni Renato, ang RDC Security Specialists. Masyado kang naging kampante, Renato. Akala mo ba ay sapat na ang galing mo sa management para malusutan ang isang forensic investigator? Pero kailangan ni Amihan ng higit pa sa litrato. Kailangan niyang makuha ang mismong hard drive ng printer na yon o ang mga spool files na magpapatunay na ang dokumento ay ginawa sa oras na nanalasa ang bagyo sa Guimaras. Dapat hapon nang magdesisyon si Amihan na kumilos. Nagsuot siya ng simpleng maong itim na jacket at isang sombrero para itago ang kanyang mukha. Sumakay siya ng jeep patungo sa Mandurriao kung saan matatagpuan ang opisina ni Renato. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng kalsada, nakita niya ang pamilyar na signboard, RDC Security Specialists. Ang kumpanyang itinayo gamit ang perang nakuha niya mula sa pagkakasangla ng kanilang bahay. Ngayon, ang kumpanyang iyon ang nagsisilbing kuta ng kanyang mga kaaway. Nakita ni Amihan ang sasakyan ni Renato na papaalis. Kasama nito ang kanyang kapatid na si Joel. Mukhang papunta sila sa isang hapunan. Ito na ang pagkakataon ko, bulong ni Amihan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa security protocols. Alam niya ang master code ng electronic lock ng pinto dahil siya mismo ang nag-setup nito noong nakaraang taon. Sa isang mabilis na pindot, bumukas ang pinto ng walang tunog. Pagpasok sa loob, sinalubong siya ng amoy ng aircon at bagong kasangkapan. Ang opisina ni Renato ay puno ng mga mamahaling kagamitan, mga bagay na hindi kayang bayaran ng isang nagsisimulang security agency, maliban na lamang kung may ibang pinagkukunan ng pondo. Mabilis siyang naglakad patungo sa printer room. Doon nakita niya ang malaking laser printer. Pero bago pa siya makalapit, isang anino ang gumalaw mula sa sulok ng kwarto. Sabi ko na nga ba, babalik ka rito, ate? Nanigas si Amihan. Sa ilalim ng malamig na ilaw, lumabas si Joel mula sa likod ng isang cabinet. Hawak nito ang isang baso ng alak at tila kanina pa siya hinihintay. Joel, bakit hindi ka sumama kay Renato? Tanong ni Amihan, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nakakalimutan mo yata, ate. Pulis ka pero ako ang security dito. May halang paet na tawa ni Joel. Bakit ka nandito? Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Magnanakaw? Lumapit si Amihan sa kanyang kapatid. Ang galit ay muling nag-aapoy. Sino sa atin ang magnanakaw, Joel? Ang taong nagtrabaho para sa pamilya o ang kapatid na nagnahaw ng sarili kong pirma para ibaon ako sa utang at kahihiyan? Napahigpit ang hawak ni Joel sa baso. Wala kang alam, Ate Pagod, na akong maging kawawang kapatid ni Inspector Amihan Pagod, na akong tumanggap ng limos mo si Renato. Binigyan niya ako ng respeto. Binigyan niya ako ng bahagya sa Project Eagle. Project Eagle, pag-uulit ni Amihan. Kaya ba nagdeposito ka ng 1,000,000 sa account ni Bea, Joel? Ginagamit niya ang bata kapag pumutok ang kasong ito, si Bea ang babagsak dahil ang pangalan niya ang nasa account. Sandaling natigilan si Joel. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata, pero mabilis din itong napalitan ng tigas ng loob. Hindi hahayaan ni Renato na mangyari yon. Poprotektahan niya si Bea. Kising Joel, pinatay niya ang dangal ng asawa niya. Sa tingin mo ba ay hindi niya isasakripisyo ang anak niya kapag ang sarili na niyang leeg ang nakataya? Sigaw ni Amihan. Umalis ka na, ate, bago ko patawagan ng mga pulis, banta ni Joel. Pero hindi niya inilalabas ang kanyang cellphone. Tawagan mo sila, hamon ni Amihan. Pero bago sila dumating, tignan natin kung ano ang nasa loob ng printer na ito. Alam mo ba ang tungkol sa yellow dots, Joel? Alam mo ba na ang bawat pekeng dokumentong ginawa niyo ay may pirma ng printer ni Renato? Sa pagkakataong iyon, nakita ni Amihan ang tunay na takot sa mga mata ni Joel. Hindi alam ni Renato ang tungkol sa detaling iyon, at lalong hindi alam ni Joel. Ibigay mo sa akin ang access sa server, Joel. Isalba mo ang sarili mo.
Isalba mo si Bea, pakiusap ni amihan. Kapag nag-testify ka laban kay Renato, gagawin ko ang lahat para mapagaan ang sentensya mo. Magkapatid tayo, Joel. Huwag mong hayaang tuluyang mawasak ang pamilya natin dahil sa kasakiman ng isang tao. Nanginginig ang mga kamay ni Joel. Tumingin siya sa printer pagkatapos ay sa pinto. Hindi ko magagawa, ate. Papatayin ako ni Renato. Marami siyang koneksyon sa itaas. Sino, Joel? Sino ang nasa itaas? Bago pa makasagot si Joel, tumunog ang buzzer sa ibaba. Ang security camera sa monitor ay nagpakita ng sasakyan ni Renato na bumabalik. Hindi ito mag-isa. May kasama itong dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, mga tauhan ni Colonel Santos. Nandiyan na sila, bulong ni Joel. Ang muka ay naging maputla. Ate, tumakas ka na sa fire exit, bilis! Hindi ako aalis nang walang ebidensya. Mabilis na kinuha ni Joel ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa at isinaksak sa printer. Wala na tayong oras para sa server. Yan. Yan ang log ng lahat ng print job sa buwan ng Agosto. Kunin mo na yan at umalis ka na. Nagulat si amihan sa inasal ng kapatid. Kinuha niya ang USB. Salamat, Joel. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko ito para kay Bea, sabi ni Joel habang itinatulak si amihan patungo sa likod na bahagi ng opisina. At ate, mag-ingat ka kay Colonel Santos. Hindi siya ang akala mong kaibigan. Siya ang Eagle One na hinahanap mo. Ang impormasyong iyon ay parang isang malakas na sampal kay amihan. Ang kanyang mentor, ang taong nagturo sa kanya ng lahat, ay ang utak ng sindikatong sumira sa kanya. Tumalon si amihan palabas ng fire exit at mabilis na nagtago sa kadiliman ng eskinita, saktong pagpasok ni Renato at ng mga pulis sa opisina. Naririnig niya ang sigaw ni Renato sa loob. Nasaan siya? Alam kong pumasok siya rito? Habang tumatakbo palayo, hawak ni amihan ng mahigpit ang USB drive. Ito na ang kanyang bala. Pero ang revelasyon tungkol kay Colonel Santos ay nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito laban para sa bahay o para sa trabaho. Ito ay laban para sa kanyang buhay. Pagdating sa kanyang boarding house, hingal na hingal si amihan. Isinaksak niya ang USB sa kanyang lumang laptop. Habang naglo-load ang mga file, isa-isang lumabas ang mga dokumento. Doon niya nakita ang isang file na may pamagat na, nang buksan niya ang file, hindi lang pangalan ni Colonel Santos ang nandoon. Nakita rin niya ang listahan ng mga ari-arian na nalinis na para kay Renato. At sa pinakababa ng listahan, may isang entry na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Plano nilang ilipat ang lahat ng nakaw na yaman sa pangalan ni Bea at pagkatapos ay ituturo si Bea bilang mastermind kapag nanganib sila. Bulong ni amihan ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. Renato, balak mong gawing panangga ang sarili mong anak. Biglang namatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa screen ng kanyang laptop. Isang familiar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng pinto. Masyado ka talagang matalino, amihan. Yan ang dahilan kung bakit ka namin kinuha. At yan din ang dahilan kung bakit kailangan ka na naming tapusin. Nakatayo sa pinto si Colonel Santos, hawak ang isang baril na may silencer. Ang asul na liwanag mula sa screen ng laptop ay tumatama sa mukha ni Colonel Santos na nagbibigay sa kanya ng isang anyong parang demonyo sa gitna ng dilim. Ang baril na may silencer ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni amihan. Sa maliit na kwartong yon, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni amihan at ang mahinang ugong ng laptop. Sayang, amihan, simula ni Santos. Ang kanyang boses ay kalmado, tila ba nagtuturo lang siya sa Police Academy? Ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Sa lahat ng tinuruan ko, ikaw lang ang may instinct na kasing talas ng agila. Pero ang talino mo rin ang papatay sa'yo. Bakit, Colonel? Naninginig ang boses ni amihan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait. Ikaw ang nag-abot sa akin ng badge ko. Ikaw ang nagsabi sa akin na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Lahat ba yon? Kasinungalingan lang. Tumawa ng mahina si Santos. Ang dangal ay para lang sa mga taong mayaman na amihan. Sa mundong ito, kung hindi ka kakain, ikaw ang kakainin. Si Renato, mas mabilis siyang natuto kaysa sayo. Alam niya kung paano gamitin ang pagkakataon. Ginamit niyo ang asawa ko. Ginamit niyo ang kapatid ko.
Para lang itumba ako. Hindi namin kailangang gamitin si Renato. Siya ang lumapit sa akin. Revelasyon ni Santos na parang isang saksak sa puso ni Amihan. Sabi niya masyado ka raw matuwid. Hindi siya makahinga sa tabi mo. Gusto niyang magkapera. Gusto niyang maging boss. Pero palagi kang nakabantay. Kaya nagkasundo kami. Ibibigay ko sa kanya ang Project Eagle at ibibigay niya sa akin ang katahimikan mo. Ang bawat salita ni Santos ay parang lason na dumadaloy sa ugat ni Amihan. Ang asawa na inakala niyang napilitan lang ay siya palang pasimuno ng lahat. Ibigay mo sa akin ang USB, Amihan, at baka payagan kitang mabuhay ng sapat para makita ang pagbagsak ng anak mo, banta ni Santos. Huwag mong idadamay si Bea. Mariing sabi ni Amihan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng mesa. Kinakapa ang mabigat na power adapter ng laptop. Huli na ang lahat, Amihan. Ang 1,000,000 piso sa account niya, iyon ang magiging ebidensya na siya ang bagman mo. Kapag napatay kita ngayon, lalabas sa investigasyon na pinatay ka ng mga kasamahan mo sa sindikato dahil sa onsehan. At ang anak mo, siya ang magbabayad ng lahat ng kasalanan mo sa kulungan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Amihan ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ang tanging magandang bagay na nangyari sa buhay niya ay maging biktima ng mga halimaw na ito. Colonel, nakalimutan niya yata ang itinuro niyo sa akin, bulong ni Amihan. Ano yon? Na ang isang pulis, hindi sumusuko hanggat may hawak na alas. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Amihan ang mabigat na power adapter at buong lakas na ibinato ito sa bumbilyang kumukurap-kurap sa kisame. Sabay nito, tinabig niya ang mesa patungo kay Santos. Tsak! Ang bumbilya ay sumabog at ang buong kwarto ay naging balot ng ganap na kadiliman. Isang putok mula sa baril ni Santos ang narinig, "Put!" Pero dahil sa silencer at sa dilim, hindi nito tinamaan si Amihan. Ginamit ni Amihan ang kanyang kabisado sa maliit na kwarto. Gumapang siya sa ilalim ng kama, hinablot ang USB drive mula sa laptop, at mabilis na lumabas sa bintana na patungo sa fire escape ng boarding house. Amihan, sigaw ni Santos mula sa loob. Naririnig niya ang pagbagsak ng mga gamit. Hindi lumingon si Amihan. Tumalon siya mula sa ikalawang palapag patungo sa mga sako ng basura sa eskinita. Ang sakit sa kanyang paa ay binaliwala niya. Tumakbo siya patungo sa mataong bahagi ng palengke kung saan ang ingay at gulo ng mga tao ay magsisilbing proteksyon niya. Habang nagtatago sa likod ng isang truck ng gulay, nanginginig ang buong katawan ni Amihan. Wala na siyang matutuluyan. Ang pulisya ay hawak ni Santos. Ang bahay niya ay hawak ni Renato. Ang anak niya ay galit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Joel. Kailangan niyang malaman kung ligtas ang kanyang kapatid o kung kasama rin ito sa pagtatangkang pumatay sa kanya. Ate, ang boses ni Joel ay mahina at tila umiiyak. Joel, nasaan ka? Sinubukan akong patayin ni Santos. Ate, sorry. Patawarin mo ako, hagulgol ni Joel. Nahuli kami ni Renato. Alam niyang ginigay ko sa iyo ang USB? Ate, tumakas ka na. Papatayin ka nila. Nasaan ka, Joel? Nasa bodega kami sa Pantalan. Ate, huwag kang pupunta rito. Setup ito. Pinipilit nila akong tawagan ka para... Biglang naputol ang linya matapos ang isang malakas na tunog ng sampal at ang boses ni Renato. Akin na yan. Joel! Joel! Sigaw ni Amihan, pero patay na ang cellphone. Napaupo si Amihan sa putika ng kalengke. Ang kanyang kapatid, ang matsing na traidor na noong una ay kinamuhian niya, ay ngayon ay nagdurusa dahil sa pagtulong sa kanya. Ang pagtataksil ng dugo ay naging isang madugong sakripisyo. Tuminggala si Amihan sa langit. Umuulan na. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa loob ng 5 araw, nawala sa kanya ang lahat ang kanyang ranggo, ang kanyang bahay, ang pagmamahal ng kanyang anak, at nayon ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Pero habang hinahawakan niya ang USB drive sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ito na lang ang matitira sa kanya. Ito ang kanyang badge, ito ang kanyang baril, at ito ang kanyang katarungan. Renato, Santos, mariing sabi ni Amihan.
Akala niyo ba talo na ako? Nagkakamali kayo. Dahil na yon, hindi na ako ang inspektor na sumusunod sa batas. Ngayon ako na ang batas na tutugis sa inyo. Naglakad si Amihan palayo sa palengke. Hindi siya pupunta sa bodega sa Pantalan, hindi pa ngayon. Alam niyang kailangan niya ng plano. Kailangan niyang hanapin ang kaisa-isang tao na hindi kayang bilhin ni Santos. Isang matandang retiradong general na dati niyang tinitingala na ngayon ay naninirahan ng tahimik sa labas ng lungsod. Habang sumasakay sa isang madilim na jeep, tiningnan ni Amihan ang kanyang refleksyon sa basang bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Amihan na nangarap ng parangal. Ang babaeng ito ay may mga matang kasing talas ng agila at pusong kasing tigas ng bakal. Ang kanyang buhay ay hindi ang parangal sa headquarters. Ito ay ang sandaling ito kung saan sa gitna ng kawalan, natagpuan niya ang tunay na dahilan kung bakit siya naging pulis. Bea anak, kaunting tiis na lang, bulong ni Amihan habang ang jeep ay humaharurot patungo sa kadiliman. Ibabalik ni nanay ang lahat, kasama ang ulo ng mga taong sumira sa atin. Ang ulan ay tumitila na, pero ang lamig na nanunuot sa buto ni Amihan ay tila hindi na mawawala. Nakasuot siya ng isang lumang jacket na may hood na katayo sa madilim na sulok ng kalsada. Ilang metro lang ang layo mula sa bahay na itinayo niya sa loob ng 2 dekada. Alam niyang mapanganib ang gumalik dito, lalo na't hinahanap siya ni Santos. Pero may isang bagay na kailangan niyang kumpirmahin. Isang makintab na puting SUV ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi yon sasakyan ni Renato. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Renato bihis na bihis at may malapad na ngiti. Umikot siya sa kabilang pinto at pinagbuksan ng isang babae. Si Isabel ang sekretarya sa kumpanya ni Renato na laging mabait at malambing kay Amihan noon. Ngayon, suot ni Isabel ang isang pulang dress na hapit sa katawan at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang pamilyar na hiyas. Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Ang kwintas na perlas. Iyon ang huling pamana ng kanyang ina na itinago niya sa vault sa loob ng kanilang kwarto. Ang kwintas na balak niyang ibigay kay Bea sa araw ng graduation nito. Ngayon, suot na ito ng babaeng kumuha ng kanyang posisyon sa buhay ni Renato. Bagay sa'yo, mahal. Narinig ni Amihan ang boses ni Renato sapat na para dumaan sa malamig na hangin. Salamat, Renato. Pero paano kung bumalik ang asawa mo? Sabi mo ay matatagalan siya sa loob. Malanding tanong ni Isabel habang humahawak sa braso ni Renato. Huwag mong alalahanin ng babaeng yun. Wala na siyang babalikan. Ang bahay na ito ang kumpanya. At maging ang anak niya, lahat yan ay sa atin na. Sagot ni Renato, bago hinalikan ang kamay ni Isabel sa harap mismo ng gate. Sa paligid ang mga kapitbahay ay nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay tahasang lumabas para manood. Imbes na pandidirian si Renato sa mabilis nitong pagpapalit ng babae. Narinig ni Amihan ang bulungan ni Aling Nena sa kabilang bakod. Mabuti pa si Renato nakahanap agad ng kapalit sa kriminal niyang asawa. Tignan mo yun, napakaganda. At mukhang desente. Hindi katulad ni Amihan na puro baril at kaso ang inaatupag. Ang public hiya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa diwa ni Amihan. Ang komunidad na pinaglingkuran niya ang mga taong tinulungan niya noong may mga nakawan sa subdivision na yon, ay masayang pinapanood ang kanyang pagkapahiya. Nakita ni Amihan si Bea na lumabas ng pinto. Inasahan niyang magagalit ang kanyang anak sa nakikitang babae. Pero lalong nadurog ang puso ni Amihan nang makita niyang bumeso si Bea kay Isabel. Tita Isabel, salamat sa pagdala ng pagkain. Sabi ni Bea, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mukha, tila tinanggap na niya ang bagong kaayusan sa loob ng bahay. Walang anuman, Bea. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero nandito kami ni Papa mo para sa'yo. Sagot ni Isabel nang may pekeng tamis sa boses. Hindi na nakayanan ni Amihan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo habang ang luha ay muling naguunahang pumatak. Hindi lang si Renato ang nakuha ni Isabel. Nakuha rin nito ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal, at unti-unti maging ang kanyang anak. Sumakay si Amihan sa huling biyahe ng bus patungo sa labas ng lungsod. Ang kanyang destinasyon ang rancho ni General Borja. Si Borja ay isang retiradong general na kilala sa pagiging Iron Man ng kapulisan. Siya ang mentor ni Amihan noong siya ay baguhan pa lamang, ngunit nagbitiw ang general dahil sa korupsyon sa loob ng kagawaran. Pagdating sa rancho,
Sinalubong si Amihan ng mga tauhan ni Borja na may hawak na baril. Sabihin niyo kay Lolo si Amihan ito. Ang agilang nalagutan ng pakpak, sabi niya ng may determinasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, pinatuloy siya sa loob ng isang malaking bahay na yari sa Nara. Doon nakaupo sa isang tumba-tumba ang isang matandang lalaki na may puting buhok pero may mga matang matalas pa rin sa gabi. Amihan de la Cruz, bumad ni General Borja. Ang balita ko ay isa ka ng pugante. Bakit ako tutulong sa isang taong ang pangalan ay nakasulat sa bawat dyaryo bilang protektor ng sindikato? Dahil alam mong hindi ako yun, sir, diretsong sagot ni Amihan. Inilapag niya ang USB drive sa ibabaw ng mesa. Nandyan ang ebidensya. Ang Project Eagle ang mga payroll ni Colonel Santos at ang sabuatan nila ng asawa ko. Kinuha ni Borja ang USB at tiningnan ito, pero hindi niya ito agad isinaksak sa computer. Bakit ka pa lumalaban, Amihan? Wala ka ng bahay, wala ka ng pamilya, at ang buong bansa ay naniniwalang kriminal ka. Mas madaling tumakas na lang sa ibang bansa at magsimula muli. Hindi ako pinalaki ng serbisyo para tumakbo, sir. At hindi ako pinalaki ng nanay ko para hayaang ang anak ko ay lumaki sa piling ng mga kriminal na nagpapanggap na banal, mariing sabi ni Amihan. Gusto kong bawiin ang dangal ko. Hindi para sa ranggo, kundi para sa anak ko. Para kapag narinig niya ang pangalang De La Cruz, hindi siya yuyuko sa hiya. Napanghiti ang matandang general. Isang niting puno ng pagkilala. Iyan ang Amihan na kilala ko. Pero may problema, sir. Hawak nila si Joel. At alam ni Santos na nasa akin ang USB. Hindi sila titigil hanggat hindi ako patay. Kung gayon, kailangan nating baguhin ang laro, sabi ni Borja habang tumatayo. Kung ang tingin nila sa iyo ay kriminal, gamitin mo ang takot na yon. Pero bago tayo kumilos, may kailangan kang malaman. Binuksan ni Borja ang telebisyon. Isang breaking news ang gumungad. Isang bangkay ng lalaki ang natakpuan sa pantalan ng Iloilo kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Joel de la Cruz, kapatid ng puganteng si Amihan de la Cruz. Ayon sa pulisya, posibleng si Amihan mismo ang pumatay sa kanyang kapatid dahil sa unsehan sa pera ng sindikato. Nabitawan ni Amihan ang basong hawak niya. Ang basag na kristal sa sahig ay kasing durog ng kanyang puso. Joel! Bulong ni Amihan. Sa screen ipinakita ang mukha ni Renato na umiiyak sa harap ng mga reporter. Hiling ko lang ay sumuko na ang asawa ko. Pinatay mo na ang danggal natin, Amihan. Bakit pati ang sarili mong kapatid ay kinuha mo pa? Doon ay tuluyang namatay ang dating Amihan. Ang huling mitsa ng kanyang pagtitimpe ay naputol na. Alam niyang pinatay nila si Joel para idiin siya sa kasong murder, isang kasong walang piyansa, para masigurong hinding-hindi na siya makakalabas ng kulungan. Sir, Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalas at puno ng panganib. Ibigay niyo sa akin ang mga kagamitang kailangan ko. Hindi na ako susuko. Anong gagawin mo, Amihan? Tanong ni Borja. Gagamitin ko ang itinuro niyo sa akin noon. Kapag ang batas ay ginamit para sa kasamaan ng hustisya, ay hindi na matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa kamay ng taong marunong maningil. tumingin si Amihan sa bintana sa dilim ng gabi. Alam niyang simula sa sandaling ito ang bawat hakbang niya ay nasa labas na ng batas. Pero para sa kapatid niyang pinatay, para sa anak niyang nililinlang, at para sa sarili niyang danggal, handa siyang maging tunay na kriminal sa mata ng mundo para lang mailantad ang katotohanan. Renato, Santos, tapos na ang oras ng pagtatago. Bulong ni Amihan habang hinahawakan ng isang baril na iniabot ni Borja. Darating ako, at sa pagkakataong ito hindi posas ang dala ko. Ang ulan sa labas ng rancho ni General Borja ay tila walang katapusan kasing pait na mga luhang tumutulo sa pising ni Amihan habang pinapanood sa balita ang buradong mukha ng kanyang kapatid na si Joel na nakabalot sa puting tela. Kapatid killer. Iyan ang bansag sa kanya ngayon ng buong bansa. Ang sakit ay hindi na sapat na tawaging sugat. Ito ay isang paglapastangan sa kanyang buong pagkatao. Uminom ka muna, Amihan. Abot ni General Borja ng isang basong barako. Hindi mo matatalo ang mga demonyo kung ang katawan mo ay mahina. Ininom ni Amihan ang kape nang hindi nararamdaman ang init nito. Ang tanging init na nararamdaman niya ay ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib.
Sir, kailangan nating buksan ang huling file sa USB, iyong tungkol sa asset transfer. May hindi tama. Tinawag ni Borja ang kanyang pinagkakatiwalaang tech expert. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw sa malaking screen ang mga dokumentong selyado ng confidential. Habang binabasa ni Amihan ang mga numero, unti-unting nang lamig ang kanyang pakiramdam. Diyos ko, bulong ni Amihan. Ano yan, Amihan? Tanong ni Borja. Hindi lang 1 milyon ang nasa account ni Bea, sir. Ang account na binuksan ni Renato sa pangalan ng anak ko, yon ang master vault ng Project Eagle. Doon idinadaan ang lahat ng kickback mula sa smuggling bago ito ilipat sa mga offshore accounts ni Santos. Paliwanag ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa sindak. Ibig sabihin ginawa nilang kuta ang anak ko. Sa mata ng batas si Bea ang pinakamalaking kriminal sa sindikatong ito. At may nakasulat dito, sir. Itinuro ni Amihan ang isang probisyon sa trust fund agreement. Sa sandaling mapatunay ang incapacitated o makulong ako bilang ina, ang lahat ng kontrol sa pera ni Bea ay mapupunta kay Renato bilang guardian hanggang mag-25 ang bata. Pero may mas masama pa. Tumigil si Amihan tila hindi kayang bigkasin ang susunod na salita. Kapag may nangyari kay Bea, kapag nawala ang anak ko, ang lahat ng ari-arian at pera sa account na yan ay otomatikong mapupunta kay Renato. Lahat. Ang bahay ang kumpanya at ang bilyon-bilyong halaga ng Project Eagle. Nagkatinginan sila ni General Borja. Ang katahimikan sa kwarto ay nabalot ng panganib. Renato is not just framing you, Amihan, maring sabi ni Borja. He is setting up Bea to be the ultimate fall guy. Or worse, he is making her a prize. Hindi niya magagawa yun sa sarili niyang anak, sigaw ni Amihan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang lalaking nagpapatay sa kanyang kapatid at sumira sa kanyang dangal ay kayang gawin ang kahit na ano para sa pera. Sa kabilang dako sa loob ng kanilang dating bahay, nakaupo si Bea sa kanyang kwarto. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak at prutas na bigay ng mga kaibigan ni Renato. Pero ang pakiramdam ni Bea ay parang nasa loob siya ng isang kabaong. Bumukas ang pinto at pumasok si Renato kasunod si Isabel. Bea, anak, malambing na tawag ni Renato. May kailangan kang pirmahan. Para ito sa safety mo. Alam mo namang mapanganib ang nanay mo ngayon. Baka balikan ka niya para gamitin laban sa amin. Ano ito, Papa? Tanong ni Bea matamlay ang boses. Isa lang itong security trust. Para masigurong hindi magagalaw ng kahit sino ang mga accounts mo. At para na rin sa tuition mo sa law school. Paliwanag ni Isabel habang iniaabot ang isang ballpen. Tiningnan ni Bea ang dokumento. Ang mga terminolohiya ay malalalim, pero bilang estudyante ng batas, may isang linya na pumukaw sa kanyang atensyon. Irrevocable power of attorney. Papa, bakit kailangang ibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan sa account ko? Sabi mo ay para lang ito sa tuition, tanong ni Bea. Nagbago ang timpla ng mukha ni Renato, pero mabilis din itong bumalik sa pagiging mapagpanggap. Anak, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tignan mo ang ginawa ng nanay mo. Niloko niya tayo. Pinatay niya si Tito Joel mo. Gusto mo bang siyang humawak ng kinabukasan mo? Nabanggit ang pangalan ni Joel, muling bumuhos ang luha ni Bea. Iyon ang laging ginagawa ni Renato. Ginagamit ang sakit para bulaguin ang lohika ng kanyang anak. Sige na, Bea. Pirmahan mo na para matapos na itong gulo. Udyok ni Isabel. Dahan-dahang kinuha ni Bea ang ballpen. Pero bago pa lumapat ang tinta sa papel, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang unknown number. Huwag mong sasagutin yan, agaw ni Renato sa phone, pero huli na. Na-swipe na ni Bea ang screen. Ang mukha ni Amihan ang lumabas, pero hindi ito ang Amihan na madungis. Ito ang Amihan na nakasuot ng kanyang lumang leather jacket, seryoso at matalim ang tingin. Bea, huwag kang pipirma, sigaw ni Amihan sa screen. Manasaan ka? Bakit mo pinatay si Tito Joel? Hagulgol ni Bea. Makinig ka sa akin, Bea. Hindi ko pinatay si Joel. Pinatay siya ni Renato at ni Santos para idiin ako. At ikaw? Ikaw ang susunod nilang biktima. Ang dokumentong hawak mo, kapag pinirmahan mo yan, ibinibigay mo kay Renato ang lisensya para ipitir ka o mas masama pa. Sinungaling ka. Agaw ni Renato sa phone at ibinalibag ito sa dingding.
Huwag kang makikinig sa kriminal na yan, Bea. Hinarap ni Renato. Ang anak ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Pirmanan mo yan, Bea, na yun din. Papa, nasasaktan ako! Sigaw ni Bea dahil hinawakan siya ni Renato ng mahigpit sa braso. Doon ay nakita ni Bea ang isang mukha ni Renato na hindi niya kailanman nakita. Hindi ito ang amang mapagmahal. Ito ay isang halimaw na gutom sa kapangyarihan. Isabel, dalhin mo siya sa study room. Huwag siyang palalabasin hanggat hindi pumirma. Utos ni Renato. Sa rancho napahawak si Amihan sa kanyang dibdib nang maputol ang tawag. Sir, kailangan ko nang pumunta roon. Na yun din. Magpakalma ka, Amihan. Patibong ito. Alam nilang tatawag ka. Babala ni Borja. Sir, hindi niyo naiintindihan. Ang asset transfer ay may petsa. Sa darating na fiesta sa barangay, ililipat nila ang lahat ng pondo sa pangalan ni Bea bago ito i-liquidate. Kapag nangyari yun, papatayin nila si Bea at palabasing suicide dahil sa hiya sa mga kasalanan ko. Iyon ang perpektong plano nila. Tumayo si Amihan at kinuha ang kanyang baril. Hindi ako papayag na mamatay ang anak ko sa kamay ng hayop na yon. Amihan, mag-isa ka lang, sabi ni Borja. Hindi sir, hindi ako mag-isa, sabi ni Amihan habang tinitignan ang USB. Dahil sa darating na fiesta, ipakikita ko sa buong Iloilo kung sino ang tunay na bida sa telesering ito. Gagamitin ko ang public hiya na ibinigay nila sa akin para hiyain sila sa harap ng langit at lupa. Tumingin si Amihan sa malayo. Ang kanyang plano ay mapanganib at maaring ito na ang huling misyon niya bilang pulis. Pero para kay Bea, handa siyang pasabugin ang buong mundo ni Renato kahit nakasama siyang mawasak sa apoy. Renato, Santos, ihanda niyo na ang mga gown at barong niyo para sa fiesta, bulong ni Amihan. Dahil sisiguraduhin kong iyon na ang huling selebrasyong pupuntahan niyo. Ang malayo at masayang tugtog ng banda ng musiko para sa paparating na fiesta ng barangay ay tila isang mapait na biro sa pandinig ni Amihan. Habang ang buong bayan ay naghahanda para sa sayawan, kainan at prosesyon, siya naman ay nasa loob ng isang madilim na bodega sa rancho ni General Borja, naglilinis ng isang 9 milimetro na baston ng batas na kailanman ay hindi niya inakalang gagamitin niya sa labas ng serbisyo. Ang agila ay hindi pwedeng laging nakatago sa kuweba, Amihan, sabi ni General Borja habang pinapanood ang kanyang dating protege. Pero tandaan mo, ang pagbabalik mo ay kailangang maging mabilis, matalas at walang bakas. Hindi na ako babalik bilang biktima, sir, sagot ni Amihan. Babalik ako bilang anino na susunog sa bawat kasinungalingan nila. Ang plano ni Amihan ay hindi na lang basta paghahanap ng ebidensya. Ito ay isang counter-attack. Sa tulong ng tech expert ni Borja, nalaman ni Amihan ang maliit na butas sa seguridad ni Renato. Hindi ito ang mga high-tech na alarm o ang mga armadong gwardiya. Ang pinakamahinhin na butas ay ang utang na loob. Pinuntahan ni Amihan ng may disguise at takip sa mukha si isang dating tauhan niya na ngayon ay nakatalaga sa security detail ni Colonel Santos. Si Rico ay may malaking utang na loob kay Amihan dahil ito ang tumulong sa pagpapagamot ng kanyang ina noong nakaraang taon. Sa isang madilim na eskinita malapit sa presinto, hinarang ni Amihan si Rico. Sergeant Rico, huwag kang lilingon, bulong ni Amihan habang nakatutok ang baril sa likod ng pulis. Inspector, kayo ba yan? Nangiinig ang boses ni Rico. Sabi nila pinatay niyo si Joel. Pinaghahanap kayo ng buong puwersa. At naniniwala ka? Malamig na tanong ni Amihan. Rico, naalala mo ba nung kailangan ng operasyon ng nanay mo? Sino ang tumayo para sa'yo? Sino ang nag-abono ng kulang mo? Ngayon, tatanungin kita. Ang dangal ba ng isang pulis ay nabibili na rin ng 5 milyong piso ni Santos? Napayuko si Rico. Sorry, Inspector. Wala kaming magawa. Hawak ni Colonel ang leeg namin. Pero, alam kong hindi niya magagawa yun kay Joel. Nakita ko si Joel sa pantalan bago siya nawala. Kasama niya si Renato. Anong ginagawa nila? May mga kargamento silang nililipat. Mga special delivery para sa fiesta. Inspector, ang totoo niya ng fiesta ay front lang para sa pinakamalaking shipment ng Project Eagle. Yon ang gabi ng asset transfer. Lahat ng pera mula sa smuggling ay gagawing donations para sa foundation ni Bea para malinis ang record. Dunay na kumpirma ni Amihan ang lahat.
Gagamitin ang pangalan ng kanyang anak para sa isang charity gala sa gabi ng fiesta. Pero ang totoo, iyon ang oras ng paglilinis ng maruming pera. Kailangan ko ng access sa control ng sound system at video wall sa plaza sa gabi ng Fiesta Rico, utos ni Amihan. Pero Inspector, napakahigpit ng security si Coronel Santos mismo ang magbabantay. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kita, mariing sabi ni Amihan. Ibigay mo sa akin ang frequency ng mga radio nila at ang login ng server. Rico, ito na ang pagkakataon mong bayaran ang utang mo. Hindi sa akin kundi sa sinumpaan mong tungkulin. Pagkatapos ng maikling pag-aalanlangan, iniabot ni Rico ang isang maliit na memory card. Nandyan ang lahat, Inspector. Ang codes, ang patrol schedule at ang blueprint ng stage. Pero mag-inat kayo. Si Renato may dala siyang mga goons mula sa labas. Balak nilang iligpit si Bea pagkatapos ng pirmahan. Ang impormasyong iyon ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Amihan. Iligpit si Bea! Ang halimaw na si Renato ay hindi lang basta gagamitin ng anak. Balak niya itong itumba para wala nang maghabol sa pera. Bumalik si Amihan sa rancho at inihanda ang huling bahagi ng kanyang plano. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook, ang notebook kung saan nakasulat ang bawat kasalanan ni Renato at Santos. Kinuha ni Amihan ang kanyang lumang police badge. Hinawakan niya ito nang mahigpit ang kanyang refleksyon sa tanso, ay tila nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Sa tabi nito, inilapag niya ang gun muffler at ang USB drive. Dangal laban sa kasakiman, bulong niya. Dito tayo magkakaalaman. Gabi na ng bisperas ng fiesta. Habang ang buong barangay ay abala sa pagkakabit ng banderitas at pagluluto, si Amihan ay dahan-dahang nakapasok sa basement ng barangay hall, suot ang isang technician uniform. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang panganib. Sa isang monitor, nakita niya si Bea. Ang kanyang anak ay nakasuot ng isang magandang gown, pero ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakaupo si Bea sa tabi ni Renato na tila ba isang premyo na ipinagmamalaki sa harap ng mga opisyal. Sa kabilang panig naman ay si Colonel Santos na nakanghiti at tumatango-tango. Kaunti na lang, anak, bulong ni Amihan sa harap ng server. Malapit na tayong makauwi. Biglang bumukas ang pinto ng server room. Isang guardia ang pumasok. Hoy, anong ginagawa mo riyan? Wala sa schedule ang maintenance ngayon. Sigaw ng guardia habang bumubunot ng baril. Mabilis pa sa kidlat tumalon si Amihan. Sa isang combat move na itinuro sa kanya ni Borja, dinisarmahan niya ang guardia at pinatulog ito gamit ang isang matinding suntok sa panga. Walang personalan, bulong ni Amihan habang kinukuha ang ID ng guardia. Pero sa kanyang paglabas, nakita niya sa isang dashboard ang isang alert. Napamura si Amihan. Ang huling piraso ng ebidensya na magpapatunay ng koneksyon ni Santos sa mayor at sa Project Eagle ay hindi nasa USB. Nandoon ito sa safe sa opisina ni Renato sa itaas ng hall. Kailangan niyang umakyat. Kailangan niyang dumaan sa gitna ng selebrasyon kung saan bawat sulok ay may pulis na naghahanap sa kanya. Habang paakyat si Amihan sa hagdan, narinig niya ang boses ni Renato sa speaker ng plaza. At ngayon, sa harap ng ating butihing Colonel Santos at ng ating komunidad, pipirmahan na ng aking mahal na anak na si Bea ang kasunduan para sa kinabukasan ng ating barangay. "Wag, Bea!" sigaw ni Amihan sa kanyang isip. Saktong pagbukas niya ng pinto sa hallway, nasalubong niya ang isang taong huling-huli niyang inaasahang makita roon. Hawak ni Isabel ang isang folder, at ang kanyang muka ay puno ng takot. "Amihan, ikaw ba yan?" Nagkatinginan ng dalawang babae, ang asawa at ang kalunya, ang biktima at ang kasabwat. "Kung sisigaw ka, Isabel, sisiguraduhin kong ikaw ang unang babagsak bago ang asawa ko," banta ni Amihan habang nakatutok ang baril. Pero imbes na sumigaw, lumuhod si Isabel. "Amihan, tulungan mo ako. Papatayin din ako ni Renato. Nalaman ko ang plano niya para kay Bea bukas ng madaling araw. Hindi lang si Bea ang papatayin niya. Pati ako ililigpit niya para walang saksi." Ang hangin sa pasilyo ng barangay hall ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakatitig si Amihan kay Isabel, ang babaeng naging mitsa ng pagkawasak ng kanyang tahanan, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan nanginginig at puno ng pagsisisi. Ang folder na hawak ni Isabel ay ang blueprint ng huling yugto ng kasamaan ni Renato. "Bakit ko kailangang maniwala sa iyo, Isabel?
Malamig na tanong ni Amihan, habang ang kanyang daliri ay nananatili sa gatilyo. Matapos mong kunin ng asawa ko ang bahay ko at ang dangal ko, na yon ay hihingi ka ng tulong. Dahil wala na akong ibang mapupuntahan, Amihan, hagulgol ni Isabel. Narinig ko silang nag-uusap ni Colonel Santos kagabi. Pagkatapos mapirmahan ni Bea ang transfer, lalasunin nila ang bata at palabasing uminom siya ng gamot dahil sa depresyon sa ginawa mo. At ako ang gagawin nilang testigo. Pero nalaman ko na may inihanda na rin silang aksidente para sa akin, para malinis ang lahat ng bakas. Isang matinding kilabot ang dumaan sa gulugod ni Amihan. Ang halimaw na si Renato ay handang pumatay ng 2 tao para lang sa bilyon-bilyong halaga ng Project Eagle. Ibigay mo sa akin ang folder, utos ni Amihan. Inabot ni Isabel ang folder. Doon nakita ni Amihan ang tunay na kontrata. Hindi ito foundation para sa mahihirap. Ito ay isang offshore trust sa Cayman Islands kung saan si Renato ang tanging signatory kapag wala na si Bea. At nandoon din ang isang maliit na vial, isang lason na walang amoy at lasa. Pumunta ka sa likod sa fire exit. Nandoon ang mga tauhan ni General Borja. Sabihin mo ang pangalan ko, sabi ni Amihan. Hindi niya mapapatawad si Isabel, pero kailangan niya ito bilang buhay na saksi. Mabilis na kumilos si Amihan patungo sa audiovisual room sa itaas ng plaza. Sa tulang ng login codes ni Sergeant Rico, nakapasok siya sa system. Sa labas sa gitna ng maliwanag na entablado, naririnig na niya ang palakpakan ng madla. At na yon, boses ni Renato ang umalinganggaw sa buong Plaza Puno ng pekeng kagalakan. Ang aking anak si Bea de la Cruz ay lalagda sa kasunduan na magbibigay ng bagong pag-asa sa ating komunidad. Bea anak, lumapit ka na. Nakita ni Amihan sa monitor si Bea. Ang kanyang anak ay parang isang robot na naglalakad patungo sa mesa. Ang pluma ay nakahanda na. Nakatayo sa likod niya si Colonel Santos, suot ang kanyang uniforme na kang-iti ng may otoridad. Ngayon na, bulong ni Amihan habang isinasaksak ang USB drive at ang folder files ni Isabel sa server. Saktong paglapat ng panulat ni Bea sa papel, ang masayang tugtog ng fiesta ay biglang naputol. Isang nakakabinging feedback ang lumabas sa mga speakers. Ang malaking video wall sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng logo ng foundation ay biglang nag-flicker. Sa halip na logo lumabas ang isang video recording mula sa CCTV ng opisina ni Renato. Ang gabing pinaplano nila ni Santos ang pagtatanim ng ebidensya kay Amihan. Siguraduhin mong ang 5 milyon ay nandoon sa vault niya, Colonel. Boses ni Renato ang narinig ng libu-libong tao sa plaza. Kapag nakakulong na ang asawa ko sa akin na ang lahat, at si Bea madaling, pasunurin ang batang yon. Ang buong plaza ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Ang mga tao ay napanganga. Si Renato ay napatayo, ang kanyang muka ay naging kasing putla ng papel. Si Colonel Santos ay mabilis na lumingon sa audio room, ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril na. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng mayor mula sa harapan, pero hindi pa doon nagtatapos. Ang video ay napalitan ng mga dokumento ng Project Eagle, ang mga pangalan ng bawat opisyal na tumatanggap ng lagay, kasama ang litrato ni Joel na nakagapos sa bodega bago siya pinatay. Ate, tumakas ka na. Ang huling sigaw ni Joel sa recording ay bumasag sa puso ng lahat ng nakikinig. Papa, dahan-dahang lumingon si Bea kay Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Totoo ba ito? Pinatay niyo si Tito Joel? Sinira niyo si nanay. Be, huwag kang maniwala riyan. Manipulado yan. Fake news. Sigaw ni Renato, habang pilit na inaagaw ang kontrata. Pirmahan mo na ito ngayon din. Hindi, sigaw ni Bea, habang itinatabig ang mesa. Ikaw ang halimaw, Papa. Ikaw ang kriminal. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng audio room at lumabas si Amihan. Hindi na siya nakatago. Naglakad siya sa gitna ng entablado, hawak ang kanyang baril, nakatutok ng diretso kay Renato. Tapos na ang kalabas, Renato, maring sabi ni Amihan. Ang kanyang boses na pinalakas ng microphone ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng barangay. Nandito na ang agila para maningil. Amihan, sigaw ni Santos habang bumubunot ng baril. Sumuko ka na, pulis kami. Pulis ka pa ba, Colonel? O ikaw ang Eagle One na pumatay sa kapatid ko? Hamon ni Amihan. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Renato ay tuluyang nahulog.
Sa harap ng libu-libong tao, sa harap ng media na nagla-livestream, hinablot ni Renato si Bea at tinutukan ng isang maliit na patalim sa leeg. "Umalis kayo! Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Renato, ang kanyang mga mata ay nalilisik na sa baliw na kasakiman. "Akin ang pera na ito. Akin ang Project Eagle. Amihan, ibigay mo sa akin ang USB o papatayin ko ang anak mo." Ang public hearing na binalak ni Renato para kay Amihan ay bumalik sa kanya na makasampu. Ang buong Iloilo ay nakasaksi sa isang ama na ginagawang hostage ang sariling anak para sa pera. "Bitawan mo siya, Renato." Dahan-dahang lumapit si Amihan, ang kanyang puso ay kumakaba, pero ang kanyang kamay ay matatag. "Wala ka nang matatakasan. Ang lahat ng accounts mo ay naka-freeze na. Si Isabel, kasama na siya ng mga otoridad. Wala ka ng alas." "Mamatay tayong lahat!" sigaw ni Renato, habang lalong ibinabaon ang patalim sa leeg ni Bea. Tinitigan ni Amihan si Bea. Sa gitna ng panganib, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Bea sa kanyang ina ang katotohanan ng sakripisyo at ang walang hanggang pagmamahal. Tumango si Bea ng bahagya, isang senyas na itinuro ni Amihan sa kanya noon para sa self-defense. "Nayon, Bea," sigaw ni Amihan. Sa isang mabilis na galaw, kinagat ni Bea ang braso ni Renato at siniko ito sa sikmura. Kasabay nito, isang putok ang narinig, bang, pero hindi kay Amihan galing ang putok. Galing ito kay Colonel Santos na binaril si Renato para patahimikin ito bago pa ito makapagsalita tungkol sa kanya. "Renato," sigaw ni Amihan habang tumatakbo patungo sa kanyang anak. Nakatumba si Renato duguan. Si Bea ay ligtas na nayakap ni Amihan. Pero si Colonel Santos ay hindi pa tapos. Itinutop niya ang kanyang baril sa mag-ina habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan. "Lahat ng narito, arestuhin ang mga pugante. Patayin ang sinumang lalaban." Ang mga pulis na tauhan ni Santos ay nagsimulang magkok ng kanilang mga baril. Sa gitna ng entablado, ang mag-ina ay napapaligiran. Walang takasan. Ang usok mula sa putok ng baril ni Colonel Santos ay humahalo sa amoy ng pulbura at takot sa ibabaw ng entablado. Nakasubasob si Renato at duguan ang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat. Tila ba hindi makapaniwala na ang katuwang niya sa kasamaan ang tatapos sa kanyang buhay. Pero sa gitna ng kaguluhan, si Amihan ay walang ibang nakikita, kundi si Bea. Niyakap niya ang kanyang anak ng higit pa sa higpit. Ang kanyang sariling katawan, ang ginawa niyang pananggal laban sa mga baril ng mga pulis na nakapaligid sa kanila. "Ibagsak niyo ang mga baril niyo!" sigaw ni Colonel Santos, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at autoridad. "Amihan de la Cruz, arestado ka sa pagpatay kay Renato de la Cruz at sa pagtatangkang tumakas." "Sinungaling?" sigaw ni Bea mula sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pagdududa, ngayon ay gumuho sa galit at pagsisisi. "Nakita ng lahat ikaw ang bumaril kay Papa. Nakita ng buong Iloilo ang katotohanan." Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang mag-ingay. Ang public hiya na binalak ni Santos para kay Amihan ay tuluyan ng bumalik sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay nandidiri kay Amihan, ang mga kasamahang pulis na dati ay umiiwas, nayon ay nakatingin kay Santos ng may pagkamuhi. "Sergeant Rico, bakit hindi pa kayo kumikilos?" utos ni Santos sa kanyang mga tauhan. "Barilin niyo ang sinumang lalapit." Nagkatinginan ng mga pulis. Si Sergeant Rico ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril. "Hindi kami mamamatay tao, Colonel, at lalong hindi kami bulag. Tapos na ang paninilbihan namin sa isang kriminal na katulad mo." "Anong sabi mo?" "Sabi ko tapos na ang laro, Eagle One." Muling nagsalita si Amihan, dahan-dahang tumatayo habang hawak ang kamay ni Bea. Ang kanyang unipormeng pansamantala ay madungis, pero ang kanyang tindig ay muling nagningning bilang isang tunay na opisyal ng batas. Ang livestream na ito ay hindi lang sa plaza. Nakakonect ito sa National Bureau of Investigation at sa Office of the President. Kanina pa sila nanonood, Colonel. At ang mga tauhan ni General Borja, kanina pa sila nakapaligid sa iyo. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Hindi sirena ng lokal na pulisya, kundi ang malalakas na wang-wang ng mga itim na SUV mula sa pambansang ahensya. Ang mga tauhan ni Santos ay nagsimulang magbaba ng sandata isa-isa hanggang sa maiwang mag-isa si Santos sa gitna ng entablado.
Hawak ang kanyang baril na nanginginig na sa takot. Habang papalapit ang mga otoridad, hinila ni Amihan si Bia patungo sa isang ligtas na sulok ng entablado. Dun sa gitna ng ingay at gulo ang mag-ina ay nagkaharap ng walang anumang lihim na nakaharang. Nay, bulong ni Bea, ang kanyang boses ay basag sa iyak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng ina, ang kamay na may mga kalyo mula sa 2 dekadang pagsisilbi, ang kamay na tinabig niya noong huli silang magkita. Patawarin mo ako. Mali ako. Napakali ko. Hinayaan kong bulagin ako ni Papa. Hinayaan kong saktan kita. Hinawakan ni Amihan ang pising-inang anak. Pinupunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang hilalaki. Wala kang kasalanan, Bea. Biktima tayong dalawa ng kasakiman. Ang mahalaga, gising ka na. Ang mahalaga, buhay ka. Pero si Tito Joel, si Papa, tumingin si Bea sa duguang katawan ni Renato. Ang bawat desisyon ay may kapalit, Bea, sabi ni Amihan ng may lalim at pait. Pinili ng Papa mo ang pera kaysa sa atin. Pinili niya ang kapangyarihan kaysa sa dangal. Yan ang karma na siya mismo ang gumuhit. Yumakap ng mahigpit si Bea sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ng lahat ng sakit, ang lahat ng hiyang dinanas ni Amihan sa loob ng 10 araw ay tila naglaho. Hindi na mahalaga ang ranggo. Hindi na mahalaga ang bahay. Ang tanging mahalaga ay ang pagbabalik ng tiwala ng kanyang anak. Ang kaisa-isang parangal na tunay na may halaga para sa kanya. Makinig ka sa akin, Bea, bulong ni Amihan, habang ang mga NBI agent ay nagsisimulang pusasan si Colonel Santos at ang kanyang mga kasabwat. Magiging mahaba ang proseso. Marami pa tayong haharapin sa korte. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa at hindi na ako ang kriminal sa mata mo. Nay, ako ang magiging abogado mo, mariing sabi ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong apoy na nasa mga mata ni Amihan. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro nila sa akin para siguruhing mabubulok sa kulungan ang lahat ng sumira sa atin. Ibabalik natin ang lahat, Nay, pangako. Ngumiti si Amihan, isang ngiti na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Sapat na sa akin na nandito ka, Bea. Ang bahay ay pwedeng muling itayo. Ang pera ay pwedeng kitain. Pero ang pamilya ay hindi binibili. Ito ay ipinaglalaban. Habang inaalalayan sila ng mga medic pababa ng entablado, nakita ni Amihan si Isabel na inilalabas mula sa police car, nakaposas din, pero magsisilbing state witness. Nakita rin niya ang mga kapitbahay na dati ay humahamak sa kanya. Nayon ay dahan-dahang tumatabi para bigyan sila ng daan. Ang ilan ay tumatango ng may paggalang. Ang valley o ang lambak ng luha ay nalampasan na nila. Ngunit bago sila tuluyang makasakay sa sasakyan, isang huling twist ang nagpahinto kay Amihan. Inabot sa kanya ni Sergeant Rico ang isang maliit na recorder na nakuha mula sa bulsa ni Renato bago ito mamatay. Inspektor, baka gusto niyong pakinggan ito. Huling-hiling ni Renato bago ang fiesta, sabi ni Rico. Pinindot ni Amihan ang play. Ang boses ni Renato ang lumabas, pero hindi ito boses ng isang kriminal. Ito ay boses ng isang taong puno ng pagsisisi, tila ba alam niyang ito na ang kanyang huling sandali. Amihan, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero ang Project Eagle, mas malaki ito kaysa kay Santos. May mga pangalan sa loob ng USB na hindi niyo pa nakikita. Protektahan mo si Bea. Sila ang papatay sa kanya kapag nalaman nilang hawak niya ang golden key. Patawarin mo ako, mahal ko. Sa lahat ng pagkakataong hindi kita pinili. Nanlamig si Amihan. Ang golden key, tiningnan niya si Bea na ngayon ay hawak ang kanyang locket na ibinigay ni Amihan noon. Ang locket na yon ay may maliit na chip sa loob na hindi niya kailanman napansin. Nay, anong problema? Tanong ni Bea. Tumingin si Amihan sa palihid. Ang laban ay hindi pa tapos. Si Santos ay nahuli na, pero ang mga taong nasa likod ng Project Eagle, ang mga nasa itaas na tinutukoy ni Renato, ay nandun pa rin nagmamasid sa dilim, naghihintay ng pagkakataon para makuha ang huling piraso ng ebidensya na hindi sinasadyang nasa kamay ni Bea. Bea, bulong ni Amihan ang kanyang boses, ay muling naging alerto at matalas. Huwag mong huhubarin ang locket na yan. Hindi pa tayo ligtas. Ang cliffhanger na ito ang nagdala sa kanila sa huling yugto ng kanilang laban.
Ang tagumpay sa entablado ay simula pa lamang ng isang mas malaking giyera para sa kanilang kaligtasan. Ang loob ng safe house ng National Bureau of Investigation, NBI, ay balot ng katahimikan. Ngunit para kay Amihan ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay parang tunog ng isang paparating na bagyo. Nakaupo siya sa tapat ni Bea, na ngayon ay mahigpit na hawak ang locket na ginto. Sa labas, ang mga armadong agent ay nagbabantay. Ngunit alam ni Amihan na ang tunay na kalaban ay hindi na gumagamit ng baril sa labas ng pinto. Sila ay gumagamit ng panulat kapangyarihan at mga batas na binaluktot para sa kanilang sariling interes. Naisigurado ka ba rito? Tanong ni Bea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ni General Borja ang mga pangalang nasa loob ng locket na ito ay mga higante. Kapag binuksan natin ito, wala nga tayong balikan. Huminga ng malalim si Amihan. Kinuha niya ang isang maliit na screwdriver at dahan-dahang binuksan ang likod ng locket. Isang napakaliit na micro SD card ang nalaglag sa ibabaw ng mesa. Bea anak, 20 taon akong naging alipin ng uniforming ito. Akala ko ang pagsunod sa utos ang pinakamataas na uri ng dangal. Pero ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong ranggo. Ang golden key na ito. Ito ang huling hiling ng papa mo para mabayaran ang lahat ng kasalanan niya sa atin. Isinaksak ni Amihan ang card sa isang encrypted laptop. Lumabas sa screen ang isang database na naglalaman ng mga bank accounts, mga petsa ng transaksyon, at ang pinaka-importante ang mga digital signatures ng tinatawag na Council of Five, ang mga matataas na opisyal sa gobyerno at militar na utak ng Project Eagle. Hindi lang si Colonel Santos ang sangkot. Naroon ang pangalan ng isang senador, isang dating general, at ang kasalukuyang regional director ng pulisya. Diyos ko! Bulong ni Bea habang binabasa ang mga numero. Bilyon-bilyon ang ninakaw nila sa bayan gamit ang smuggling ng droga at armas. At ang pangalan mo ginamit nila para maging dummy sa bawat pirma. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila akong mamatay o mabulok sa kulungan. Sabi ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na determinasyon. Dahil kapag nalaman ng publiko na ang pirma ko ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang ni Renato, ang buong chain of command nila ay babagsak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si General Borja, ang kanyang muka ay seryoso. Amihan, kailangan nating kumilos. Ang regional director ay nagpadala ng arrest warrant para sa'yo dito sa safe house. Sinasabi nilang ang ebidensyang hawak nyo ay fabricated at kailangan itong kumpiskahin para sa pambansang seguridad. Nandito na sila, di ba? Tanong ni Amihan. Nasa gate na sila, at hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang card na yan. Tumingin si Amihan kay B. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak, pero nakita rin niya ang tapang na minana nito sa kanya. B, bilang estudyante ng batas, ano ang gagawin mo kapag ang mismong batas ang humahabol sa'yo para itago ang katotohanan? Tumayo si B, inayos ang kanyang sarili at hinarap ang ina. Gagamitin ko ang batas para gibain sila, Nay. Hindi tayo tatakas. Haharapin natin sila sa harap ng media at sa harap ng taumbayan. Mamay naisip akong plano. Pagkalipas ng 10 minuto, isang convoy ng mga police cars ang huminto sa tapat ng safe house. Lumabas si General Valdez, ang regional director, kasama ang isang batalyon ng mga pulis. Amihan de la Cruz, lumabas ka riyan. Ibigay mo ang mga ninakaw mong ebidensya mula sa opisina ni Colonel Santos. Sigaw ni Valdez sa pamamagitan ng megaphone. Bumukas ang pinto ng safe house. Lumabas si Amihan suot ang kanyang lumang uniforme na kahit madungis ay maayos pa rin nakasuot. Sa tabi niya ay si Bea na may hawak na isang tablet. Pero ang hindi alam ni Valdez, ang bawat sulok ng safe house ay naka-livestream na ngayon sa lahat ng malalaking news network sa bansa. Salamat sa tech expert ni General Borja. General Valdez. Bungad ni Amihan, ang kanyang boses ay kalmado at malakas. Bakit po kayo nagmamadaling makuha ang card na ito? Takot po ba kayo makita ng publiko ang bank account niyo sa Switzerland na may lamang 300 milyong piso mula sa Project Eagle? Natigilan si Valdez. Nagbulungan ang mga pulis sa likod niya. Anong sinasabi mo? Sinungaling ka arestuhin ang babaeng yan? Bago niyo ako arestuhin, General. Sumingit si Bea, ang kanyang boses ay puno ng otoridad ng isang magiging abogado. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang lahat ng data sa Golden Key ay na-upload na sa mga server ng International Anti-Money Laundering Agencies. At ngayon, 3 milyong tao ang nanonood sa amin ng live.
Gusto niyo po bang ipaliwanag sa kanila kung bakit ang digital signature niyo ay nandoon sa listahan ng mga payroll ng mga sindikato? Ipinakita ni Bea ang tablet sa direksyon ng mga kamera. Ang mga dokumento ay isa-isang lumalabas sa screen. Ang mga pulis na dala ni Valdez ay nagsimulang magbaba ng kanilang mga baril. Ang katotohanan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi niyo ako matatakot, sigaw ni Valdez, sabay bunot ng kanyang baril at itinutok kay Amihan. Wawasakin ko kayong dalawa. Isang putok ang narinig, bang! Pero hindi kay Valdez galing ang putok. Isang sniper mula sa NBI Special Task Force ang gumaril sa kamay ni Valdez, dahilan upang mabitawan nito ang baril. Sa loob ng ilang segundo, ang mga NBI agents ay sumugod at pinadapa ang mga korap na opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Amihan si Bea. Sa wakas, ang public hiya na kanilang dinanas ay tuluyan ng napalitan ng public justice. Ang bawat tao sa bansa ay nakasaksi sa katapangan ng isang ina at anak na tumindig laban sa mga higante. Nainagawa natin, bulong ni Bea habang umiiyak. Hindi pa tapos, anak, sagot ni Amihan. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban sa korte. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang kriminal. Tayo na ang boses ng hustisya. Habang pinupusasan si Valdez at ang kanyang mga tauhan, lumapit si General Borja kay Amihan. Inabot niya rito ang isang nakatuping bandila ng Pilipinas at ang kanyang badge na nakuha mula sa ebidensya. Inspector Amihan de la Cruz, sabi ni Borja ng may paggalang. Ang serbisyo ay humihingi ng tawad sa iyo, at ang bayan ay nagpapasalamat. Tinanggap ni Amihan ang badge. Tiningnan niya ito ng matagal. Marami itong gasgas katulad ng kanyang buhay. Pero sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang tanso ay muling nagningning. Hindi ko na kailangan ng parangal, sir, sabi ni Amihan. Ang tanging parangal na gusto ko ay ang makitang malaya ang anak ko sa anino ng mga kasinungalingan. Bumalik sila sa loob ng safe house para ihanda ang kanilang mga testimonya. Ngunit habang tinitingnan ni Amihan ang listahan ng Council of Five, napansin niya ang isang pangalan sa pinakababa na hindi niya napansin kanina. Isang pangalang hindi niya inaasahan. Ang pangalan ng kaisa-isang tao na tumulong sa kanya sa boarding house. Ang misteryosong caller. Isabel, bulong ni Amihan. Humarap siya kay General Borja. Sir, nasaan si Isabel? Sabi niyo ay nasa kustodiya niyo siya. Amihan, si Isabel ay wala sa kustodiya namin, sagot ni Borja ng may pagtataka. Akala ko ay kasama siya ng mga tauhan ni Santos na tumakas. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amihan. Kung si Isabel ay bahagi ng Council of Five, ibig sabihin ay ang lahat ng tulong na ibinigay nito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi pa natatapos. Nay, anong problema? Tanong ni Bea. Tumingin si Amihan sa bintana. Ang tagumpay nila sa safe house ay tila isang maliit na panalo lamang sa isang larong mas malaki pa sa inaakala niya. Hindi pa tayo tapos, Bea, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay muling naging matalas. Ang tunay na Eagle One ay hindi pa nahuhuli. Ang gabi ay tila bumabalot sa buong lungsod ng Iloilo. Ngunit sa loob ng isang pribadong hangar sa gilid ng paliparan, ang liwanag ng mga searchlight ay kasing talas na mga mata ni Amihan. Matapos ang revelasyon sa safe house, hindi tumigil ang kanyang isipan. Gamit ang huling piraso ng data mula sa Golden Key, natuklasan niya ang kaisa-isang destinasyon kung saan tatakas ang tunay na utak ng lahat. Hindi si Coronel Santos. Hindi si General Valdez. Ang tunay na Eagle One ay ang taong pinakamalapit sa kanila, ang taong nagkunwaring biktima para manipulahin ang lahat ng panig. Nandiyan na siya, Nay! Bulong ni Bea na ngayon ay suot ang isang bulletproof vest sa itaas ng kanyang hoodie. Ang pribadong jet na magdadala sa kanya sa Singapore ay nakaschedule na sa loob ng 10 minuto. Makinig ka, Bea. Huwag kang lalayo sa mga NBI agents, paalala ni Amihan habang kinakasa ang kanyang baril. Ang babaeng ito ay mas mapanganib kaysa sa 10 Colonel Santos. Ginamit niya ang bawat isa sa atin, si Renato, si Joel, at maging tayo para malinis ang kanyang daan patungo sa bilyon-bilyon ng Project Eagle. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa likod ng mga container van. Doon nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng trench coat, may hawak na isang itim na briefcase at nagmamadaling paakyat sa hagdan ng eroplano.
Isabel! Sigaw ni amihan ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng hangar. Tumigil ang babae. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa ilalim ng malamig na ilaw ng hangar, ang muka ni Isabel ay hindi nabakas ng takot o pagsisisi. Isang malamig at matalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado ka talagang matalino, amihan. Bumad di Isabel, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng panghahamak. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang makakahanap sa akin dito. Pero huli na ang lahat. Ang bilyon-bilyon ng Project Eagle ay nasa labas na ng bansa, at ang Council of Five sila ang magbabayad ng lahat ng kasalanan ko habang ako ay nagpapakasasa sa ibang panig ng mundo. Akala mo ba ay ganun-ganun lang yun, Isabel? Lumapit si amihan. Ang kanyang baril ay nakatutok ng matatag. Ginamit mo si Renato para saktan ako. Pinatay mo si Joel para idiin ako. At muntik mo nang patayin ang anak ko para makuha ang huling piraso ng ebidensya. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kitang lumipad ng malaya? Tumawa ng mahina si Isabel. Si Renato isang hangal na lalaking uhaw sa respeto, pero walang utak. Si Joel, isang sugapa na madaling bayaran. Sila ang naghukay ng sarili nilang libingan, amihan. Ako lang ang nagtulak sa kanila. At ikaw? Ikaw ang pinakamagaling kong piyesa. Ginamit ko ang galit mo para itumba si Santos at Valdez ang mga sagabal sa plano ko. Salamat sa'yo. Wala na akong kailangang kahati sa pera. Wala ka ng perang makukuha, Isabel. Sumingit si Bea habang lumalabas mula sa likod ng kanyang ina, hawak ang isang tablet. Ang bawat account na nakasulat sa Golden Key ay na-freeze na ng International Police at ng Anti-Money Laundering Council sa tulong ng digital signatures na mismo ikaw ang gumamit. Ang briefcase na hawak mo, mga papel na lang yan na walang halaga. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Mabilis niyong binuksan ang briefcase at tinitigan ang kanyang tablet. Ang mga screen ay pula, account suspended. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng bangkay. Hindi maaari ito. Ako ang may hawak ng system. Ako ang Eagle One. Sigaw ni Isabel habang dahan-dahang bumubunot ng isang maliit na barel mula sa kanyang bag. Ibagsak mo ang barel, Isabel. Sigaw ni amihan. Hinding-hindi ako babalik sa kulungan. Sigaw ni Isabel. Akmang itututok ang baril kay Bea. Pero bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang putok ang narinig. Hindi kay amihan galing ang putok, kundi sa mga NBI sniper na nakapaligid na pala sa kanisla. Natamaan si Isabel sa balikat, dahilan upang mabitawan niya ang baril at ang briefcase. Mabilis siyang pinaligiran ng mga otoridad. Habang pinuposasan si Isabel, lumapit sa kanya si amihan. Tinitigan niya ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Walang galit sa mga mata ni amihan, kundi isang malalim na awa para sa isang taong nilamon ng sariling kasakiman. Ang dangal, Isabel, ay hindi nabibili ng bilyon-bilyon, sabi ni amihan na may lalim at kapangyarihan. Mabubuhay ka sa loob ng selda, habang ang bawat taong niloko mo ay nakatingin sa iyo ng may pandidire. Yan ang tunay mong karma. Nay, tapos na! Bulong ni Bea habang yumayakap sa ina. Wala na sila, tayo na lang. Niyakap ni amihan ang kanyang anak ng mahigpit. Dun sa gitna ng malamig na hangar, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang Eagle One ay nahuli na at ang anino ng Project Eagle ay tuluyan ng naglaho. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana ng bahay ni amihan sa Jaro. Ang bahay na kulay krema ay muling naging malinis at buhay. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan ay ngayon ay bumabati na ng may ngiti at paggalang tuwing dadaan siya. Nakatayo si amihan sa harap ng salamin, isinusuot ang kanyang bagong uniforme. Matapos ang mahabang investigasyon at paglilinis ng pangalan siya, ay na-promote bilang Senior Superintendent. Ang parangal na dapat ay natanggap niya 6 na buwan na, ang nakalipas ay muling ibinigay sa kanya sa isang pribadong seremonya. Pero sa pagkakataong ito, wala ng posas, wala ng takot, at wala ng mga sinungaling. Naihanda ka na ba? Tanong ni Bea habang pumapasok sa kwarto. Nakasuot na ito ng kanyang tuga graduation day na niya sa law school. Handa na, anak, sagot ni amihan. Lumapit siya kay Bea at isinuot sa leeg nito ang kwintas na perlas, ang pamanang nakuha niya muli mula sa mga ebidensya. Bagay sa'yo. Ang lola mo siguradong nakatingin sa ating na yon ng may galit. Galit sa saya. Natawa silang dalawa.
Lumabas sila ng bahay at sumakay sa kanilang bagong sasakyan. Bago sila umalis, tumigil muna sila sa sementeryo kung saan nakalibing si Joel. Inilapag ni Amihan ang isang pumpon ng bulaklak sa puntod ng kanyang kapatid. Joel, malinis na ang pangalan natin. Ang sakripisyo mo ay hindi nawala ng saysay. Bantayan mo kami palagi. Nag-alay din sila ng maikling panalangin para kay Renato. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, pinili ni Amihan ang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat si Renato, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang bagong simula. Ang pagpapatawad ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Sa loob ng simbahan kung saan ginanap ang graduation ni Bea, ang palakpakan ay umalingaw nang tawagan ang pangalan ni Bea de la Cruz bilang valedictorian. Tumayo si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kagalakan. Ito ang tunay na. Hindi ang mga medalya sa kanyang dibdib, kundi ang makitang ang kanyang anak ay nakatayo ng may dangal handang maging tagapagtanggol ng mga naaapi. Ang bawat sugat ay may hilom, bulong ni Amihan sa kanyang sarili habang pinapanood ang kanyang anak sa entablado. Ang bawat kahihiyan ay may kabayaran, at ang bawat pamilyang nawasak ay may pagkakataong muling mabuo sa ilalim ng katotohanan. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Bea ang kanyang diploma sa harap ng kanyang ina. Para sa iyo ito, Nay, para sa lahat ng luhang ibinuhos mo para sa akin. Hindi, Bea, para sa atin ito, sagot ni Amihan. Tayo ang magkasamang lumipad pabalik mula sa abo ng ating pagkawasak. Habang naglalakad ang mag-ina, palabas ng simbahan, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Alam ng lahat na nakakakita sa kanila na hindi lang ito kwento ng isang pulis na ginawang kriminal. Ito ay kwento ng isang babaeng hindi sumuko, isang inang nagmahal ng walang hanggan, at isang pamilyang natagpuan ang kanilang tunay na dangal sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Ang agila ay hindi na lang basta lumilipad ng mag-isa. Ngayon, may kasama na siyang isa pang agila na lilipad ng mataas, malayo sa mga anino ng nakaraan, patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag at katarungan.